Bumabalot sa Mindanao ang matinding init habang sumisipa ang heat index sa mapanganib na antas. Pinapayuhan po ang publiko na manatili sa loob ng bahay at uminom ng sapat na tubig upang makaiwas sa sakit dulot ng matinding init. Yan ang sentro ng balita ni Israel Damaulao ng PTV Davao. Naglagay agad ng ceiling fan si Mary Grace Magallanes sa labas ng kanyang bahay dahil sa init ng temperatura na nararanasan ngayon. Hindi rin niya kinakalimutang diligan ang kanyang mga halaman para hindi ito agad na malanta o dulot ng init ng panahon. Ngayong tag-init, tubig at pampalamig ang iniinom agad ni Mary Grace at ng kanyang pamilya upang agad na maibsan ang init na nararanasan. Nandito lang kami sa labas kasi sa sobrang init, di po talaga kaya. Naglagay talaga kami ng ceiling fan, may palamig para maiwasan yung mga uhaw na mga bata. Samantalang aktong nakuha ng nagpapaligo ng kanyang mga alagang pusa si Gretchen. Aniya, ngayong tag-init, hindi rin dapat kalimutang paliguan ng mga alagang hayop dahil kasama rin sila sa pwedeng matamaan ng sakit dulot ng init ng panahon. Pinapaliguan ko sila kasi sobrang init. Baka kasi magkasakit kaya need nila na malamigan din. Sa Davao City, mula noong Abril 17, umabot hanggang 38.3 degrees Celsius ang init na nararanasan na may air temperature na 32 degrees Celsius at 64% na relative humidity. Kahapon, 18 ng Abril, pumalo naman sa hanggang 38.1 degrees Celsius ang pinakamainit na naitala na may air temperature na 32.7% at relative humidity na 58% kung saan nasa extreme caution ang naturang init na nararanasan. Kung extreme caution ng Davao City, nasa danger naman ang naranasan ng ilan sa mga lungsod dito sa Mindanao tulad na lamang ng Butuan City na nakapagtala ng highest calculated heat index na 44 degrees Celsius nitong Abril 17 ngayong taon. At kahapon ay aabot sa 42 degrees Celsius ang Butuan at Cotabato City. Samantalang nasa 40 degrees Celsius naman sa Zamboanga City dahil nga nasa warm and dry season ngayon ang Pilipinas. Inaasahan ang taas na temperatura na nagdudulot ng init na nararanasan ng mga residente. Payo ngayon ng mga ahensya ng gobyerno na manatili maging hydrated dahil posible ang heat cramps, heat exhaustion hanggang heat stroke na maaaring magdala ng kapahamakan sa mga residente ngayong tag-init. Mula dito sa Davao City, Israel Damaulao para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.